Jesus, my Lord and Savior, your love endures forever. Forever. Through you, everything is possible. Your love is unimaginable. Oh, unimaginable. Jesus, now and forever. And yes, you will never change. You will never change. You are powerful. You are merciful. You are wonderful. You are powerful. You are merciful. You are wonderful. I'll shout my praise to you, lift up my hands to worship you. I'll dance in joy because of you, my Lord. I'll shout my praise to you, lift up my hands to worship you. I'll dance in joy because of you. I know that you're with me forevermore. Oh, 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 oh,
It's a beautiful Sunday, the third Sunday ng month ng December at ng taong 2020. Ibig sabihin, isang linggo na lang at tatalo na naman tayo ng isang taon, 2021 na. Pero bago yon, hayaan natin na sa umaga ito, sa pagkakataong ito ay maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa ating service. Kaya inanaya ko po lahat ng mga nasa tahanan, ang mga pamilya na nasa tahanan, kasama po ang mga bata, kasama po ang mga kaibigan. Tayo pong lahat ay dumako sa panalangin ng umaga ito at ating po ihandog sa Panginoon ang service na ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sapagkat meron kaming Diyos, Panginoon, na pwede po namin paglagakan ng lahat sa aming buhay. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na kung saan ay nakakakilala sa amin. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa amin. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na lubusan na nakakakilala sa bawat isa at ang pagkilala niyo, Panginoon, ay tunay na pag-ibig na unconditional. Dalangin ko ang patuloy na pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na kung saan ay nakikinig, nanonood, Panginoon, dalangin ko, Lord, na ang puso namin ay pusong sumasamba sa inyong harapan, sa inyong dakilang pangalan. Ilang araw na lamang, Panginoon, aalalahanin na naman ng buong sanlibutan ang pagdating ng inyong anak ni Jesucristo. Pero bukod doon, Panginoon, sa pag-alala po namin, na kung saan naala po namin December 35 na pagdating ng inyong anak na si Jesus. Nawa po, Panginoon, hindi lamang sa araw na yung bagkos, Panginoon, araw-araw, ay maramdaman po namin, araw-araw ay ma-practice po namin na ang pagdating ni Kristo ay tunay na naranasan na po namin sa mga buhay namin, sa puso namin. At ang Kristo dumating ay ang Kristo na nasa puso namin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Kayo po ang malawalhati sa umagang ito. Yung mga kapatiran po namin, Panginoon, na may pangailangan pa rin sa umaga ito, Lord. I just pray, Heavenly Father, that you will continue to work in them, God. Whatever be their needs, Panginoon, kayo po ang magpuno nito. Kayo po na mayamang Diyos ang magpupuno at magbibigay ng pangailangan ng inyong mga anak. Maluwalhati kayo sa puso ng bawat isa. O, kilusin niyo po, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord. Let the preaching of your word, O God, bring transformation in the lives of your people. Tunay nga, O God, that afterglow ang maranasan ng bawat isa sapagkat kayo na nagbigay ng inyong anak na si Jesus, ang source, Panginoon, ng glow ng bawat isa. Kaya dakilang Diyos, manatili po kayo na natataas sa aming mga buhay, sa aming awitan, sa lahat ng gagawin po namin, Panginoon. Kayo po ang malawalhati. Let your name alone be glorified in our midst. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to our Sunday service at home. And I am so glad that we have this privilege na magsama-sama po tayo virtually upang pasalamatan at purihin ang ating Diyos ng buhay at makapakinig po ng kanyang salita. God is so good, and He said in His word in Psalm 23 verse 6 that surely goodness and mercy shall follow us, me, you, all the days of our lives. At panghawakan po natin itong salita po ng Diyos na ito dahil ito po ay totoo. Hindi lang po ito inspirational quote. It is the truth
that is said in God's Word. So believe that and receive His promises today. I will come to you with an open heart, with a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place. I have known your mighty ways. I will remember your mercies and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Amen. Hallelujah. I will come to you and sing. I will come to you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. Amen. I will remember your mercies and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded. Amen. Always and forever. Lord your goodness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. Amen. Let us continue to worship the Lord this day, wherever we are. Nasa bahay man po tayo, nasa daan, nasa kotse, wherever we are. Let us give God the greatest glory. Because amidst all of these things na pinagdadaanan po natin, hindi pa rin po tapos yung pandemic. But our God remains true forever, and His love will never fail. Let's sing. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the rain, constant through the trial and the change. One thing remains, one thing remains. Once again, higher than
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Yes, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 It's who you are, Lord. It's who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yes, Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Just the church, sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, declare. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe, Lord. According to your word. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. You are faithful, you are true, you are always good. You're always good. You care about us, God. You love us. You're our provider, you're a healer. You're the covenant-keeping God. Hallelujah. Thank you for your love, Lord. Thank you for your love. Thank you for your love. Hallelujah. Oh, receive the glory, Lord. Receive the glory. Amen. Amen. Welcome MFGC fam! Thank you for joining us today for our online service, continuing our series Afterglow. So bago po tayo makinig ng salita ng Diyos today, we just have a few reminders. Unang-una po sa lahat, our Sunday services will remain online for now hanggang matapos po ang buwan na ito. And share nyo rin ang posts at magpa-watch party kayo sa inyong mga friends at family members. Okay? And second, tuloy-tuloy pa rin po ang ating care circle. So, kung kayo po ay merong mga group na, make sure that you get to meet bago naman matapos ang taon kahit online lang. At kung wala pa po kayong care circle and you want to start 2021 right, just contact us and let us know so that we can get you assigned and involved in a small group. Okay? Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap po natin sa ating Thanksgiving offering. So, pwede pa rin po kayong magbigay using the same methods po sa tithes and offering. Just indicate na para po sa Thanksgiving ang inyong offering na ibinibigay. Paano ba ito kuno-compute? Again, it's just multiplying your age with the number of, with the amount pala that you want to give per year na binigay sa inyo ng Panginoon, and you'll get the total amount of your Thanksgiving offering. Next, meron pa rin po tayong Children's Church every Sunday at 11 a.m. So make sure na yayain nyo ang inyong mga anak. Pasan nyo na po yung cellphone or yung TV sa kanila so that they can join in. Can you believe it's almost Christmas? So, malapit na pong magpasko at celebrate Christmas with your Marikina Foursquare family. So, may iba-iba po tayong mga ganap ngayong week na ito. Unang-una po ay ang ating The Chosen Watch Party. So, kung hindi nyo po na-catch yan kahapon, meron pa rin po today at 8 p.m. at araw-araw po hanggang sa 24 at 8 p.m. Catch nyo lang po ang ating Facebook page at makinood po kayo nitong napakagandang, really life-changing na TV series. Para po sa amin din personally ay napakalaki po yung naging impact nito. So, make sure that you join in and watch and appreciate more ang ginawa ni Jesus para sa atin. So, talagang medyo kakaibang look siya sa buhay ni Jesus. Kaya make sure to catch that. Na? So, sabihin mo sa katabi mo, nood tayo mamaya at bukas hanggang sa 24. Okay? Meron din po tayong sambang gabi. Starting po tomorrow hanggang sa 24. At sorry po pero online muna po tayo. So bisita rin po kayo sa page natin. Bago po tayo magkaroon ng The Chosen na watch party ay 7 to 8 p.m. meron po tayong sambang gabi na kasali po tayo dyan na across the Metro Manila North District ay may magjo-join po tayo online for understanding more the message of the Advent. O, di ba? Lastly, mahalaga po ang news na ito for December 25 dahil magkakaroon po tayo ng 4 na physical services on Christmas Day. Sabi nga po sa post natin sa Facebook, no, pwede ba tayong mag-birthday party na wala yung may birthday, di ba? So ngayong Christmas po, make it meaningful for you and your family na i-celebrate po natin with the Lord, no? Let us, sabi nga dun sa post din, no? Oh, come, let us adore Him. So, let us worship God. Let's celebrate what Jesus did for us. Let's celebrate Jesus coming down to this earth para sa atin by joining us sa mga service po sa araw na iyan. Meron pong limited slots per service. Meron pong 8 a.m., 10 a.m., 2 p.m., and 4 p.m. So, limited lang po kada service ang pwedeng makadalo, kaya make sure to register. So, punta lang po kayo sa link, nakapost po yan sa Facebook natin, at sign up lang po kayo doon for
reservation ng inyong slot. Kung hindi naman po kayo marunong gumamit ng form, you can just message us or comment dun sa posts about the Christmas Day service para po ma-reserve namin ng slot para sa inyo. So maganda po yan. I invite nyo ang inyong mga kaibigan, kapamilya, pati po sa sambang gabi po natin, invite nyo po inyong mga friends at family members to join in. At we're sure that this is still gonna be a great celebration kahit na po hindi tayo lahat-lahat ay magkasama-sama in one service. Okay? Thank you very much and Merry Christmas in advance, MFGC fam. We hope that we see you sa mga celebrations po natin physically and online ngayong linggong ito. And let's not forget the reason for this season. Good day once again, brethren, and alam ko pong masaya, nakangiti ang iba sa atin dahil tinanggap na ang kanilang mga 13th month or bonuses. Kaya yung mga tumanggap na po, pakiclick naman yung ating happy emoji. Pero kung wala pa po kayong natatanggap na 13th month or bonuses, pakiclick yung sad emoji po natin, sabay tapik sa inyong mga balikan. At kung kayo po ay nakatanggap pa ng second tranche ng SAP o kaya yung foundations po ng Tucci, huwag lang po sana makompromise yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ito pa rin po ay pagpapala. Pakiclick naman po yung ating wow emoji. Pero kung kayo po alam nyo po na pinagpala kayo ng Panginoon, meron man kayo natanggap o wala, at alam niyong pinagpala kayo ng Panginoon, pakiclick po yung ating heart emoji. Okay? Yan. And sabi ko sa Genesis 4:4, and Abel brought the best, the choicest parts of the firstborn of his flock, and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. Sabi po dyan, the best ang ibinigay po ng Abel para sa Panginoon. Alam ko kung pinagpala tayo ng Panginoon, kaya sana po the best din. Paano natin malalaman the best? Ito po ay hindi yung tira-tira, hindi po ito yung kinukwenta po natin, kundi ito po yung alam mong makabibigay ng lugod sa Panginoon. Okay? Kaya tignan po natin, check po natin yung ating puso sa ating pagbibigay kung ito po ay the best para sa Panginoon. At sabi po doon, yung salitang regard, ang regard, sabi po dyan, to look closely at, to observe attentively, to pay attention to. Ibig sabihin po, nung nagbigay si Abel ng the best para sa Panginoon, ang Panginoon, nakatuon ang paningin niya kay Abel. Alam ko po, pag tayo po ay nagbigay sa Panginoon ng the best po natin, nakatuon po ang Panginoon sa atin. Nakatingin siya sa atin. At yung pabor ay talagang ipagkakaloob po niya sa atin. Hindi po niya tayo pababayaran. At patuloy na ibubuhos po niya ang pagpapala po para sa atin. Okay? So again po, reminder lang po sa ating lahat, meron po tayong tithes and offering. Meron pa rin po tayong Thanksgiving offering. Kung hindi pa po tayo nakapagbigay, yung multiply po natin yung age natin sa certain amount. For example, sa akin ay 44 times 10 pesos. So, yung Thanksgiving offering ko po ay 440. Isabay na rin po natin sa ating pagbibigay po. Again, tithes and offering. Ito po yung 10 ng ating pagpapala ng Panginoon sa atin ay pagkakaloob natin. Ganun din po yung sa Thanksgiving offering. At kung meron pa po tayong mga kakulangan sa ating mga building pledge at missions, patuloy lang po natin itong pagkaloob sa Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Kundi yung balik po nito ay abounding blessings para sa atin. Okay? At sige po, ipopost po dyan yung ating
mga account numbers, ating mga kung may bank transfers po tayo, dyan po natin pagkaloob po yung ating mga pagbibigay. Wala pa pong fiscal service ngayon, kaya sa bank transfer. Pero pwede pa rin pong ihabol po sa office hanggang Tuesday kung gusto niyo pong pumunta. Okay? 8 to 3. 8 a.m. hanggang 3 p.m. Tayo po ay manalangin. Pakitaas lang po yung ating envelopes o yung cellphone po natin. Kung tayo po ay mag-bank transfer, itaas lang po natin at tayo po ay manampalataya sa pagpapala ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbuhos ng pagpapala mo sa bawat isa. Kaya po ang bawat pamilya namin patuloy mo rin pinagpapala. Salamat, Panginoon. Salamat. Tunay ka dakila, hindi ka napapabayaan. Kaya sa oras nito, Panginoon, inudulog namin ang aming mga tithes and offering, maging ang aming mga Thanksgiving offering. Tanggapin mo ito, Panginoon, maging mabangong samyok sa inyo, Panginoon. The best ito para sa inyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay, patuloy na nakatuon ang paningin mo sa bawat isa sa amin. Alam mo ang motibo, alam mo, Panginoon, ang naising ng bawat isa. Again, O God, pagpalain mo ang patuloy na nagbibigay sa inyo ng may kagalakan, ng may katapatan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Magandang araw po sa ating lahat. Nagkikita na naman po tayo dito virtually sa ating pong online service. At ilang araw na lang ho ay doon po natin sinaselebrate ang araw ng Kapaskuhan. Kaya marapat lamang po na medyo i-touch na po natin itong topic na ito in the light of our series Afterglow. At marami ho tayong naging karanasan ng pasasalamat sa Diyos nito nung makaraang linggo at naway patuloy po natin itong ginagawa. Hindi lang ho ito nung araw ng linggo na nag-message tayo tungkol dun sa ketongin na nagpasalamat sa Panginoon. At ngayon pong araw na ito ay mapapansin niyo sa message na ito na parang magpapaulit-ulit ako. Parang paulit-ulit ko siya itatouch kasi napaka-importante ho ng mga puntos na ito. Kaya sige lang po, patuloy po tayong manalangin para sa service na ito na may kasihan tayo ng banal na spirito upang madali po nating maintindihan ang lesson natin. Okay? At babasahin ho natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Luke chapter 1 verses 26 to 55. Luke chapter 1 verses 26 to 55. Luke 1:26 to 55. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon.
Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay naggagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Salamat po sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Meron po isang tao na nagngangalang Mark Lowry. Siya po ay isang musician na siguro by now po ay 62 years old na siya. Siya ho ay anak ng isang attorney at isang musician. At pianista din po yung nanay niya yan. At may kumukontrata ho sa kanya na gumawa ng isang program, ganyan, sa Christmas season. And when he was doing it, dahil Christian po siya, naalala niya bigla si Mary po. Actually, para amazed na amazed po siya kung paano si Mary po ay ginamit ng Diyos para ho malagay sa sinapupunan niya po si baby Jesus po during that time. So, amazed na amazed po siya dun sa story na yan. At habang binabasa, sinusulat na daw po niya yung mga script na dapat niyang isulat doon, talagang na-imagine na niya ho yung scenario po na si Mary po ay kinakausap ng anghel. At sabi nga niya, sa isang kwento nila mag-ina, okay, kwentuhan sila mag-ina during those times na nagsusulat siya, bata-bata pa po siya. Sabi niya, "If anyone on earth knew for sure that Jesus was virgin born, Mary knew." Kung meron daw po isang tao na nakakaalam lahat kung ano nangyari nung araw na yan, dito po sa mundo ha, syempre ang Diyos ho, alam lahat yan, pero dito po sa mundo, ang tanging makakaalam daw po yun, si Maria. Tama nga po siya, no? Kaya nung araw na yun, na inisip niya yun, na sinabi nung nanay niya, talagang ito na ho yung naging laman po ng kanyang awit na sumikat po at marami na po naging versions nito, iba-iba po version na iba-ibang sikat na singers po. Ang title ho ng kanta ay Mary, Did You Know? Lagi ko po naririnig yan, sikat po na kanta yan. Pero hindi ko alam talaga yung mensahe po nung kanta. Hindi po natitigan yung lyrics niyan. Pero nung kinanta po yan, ni Reverend Edward Galang, si Pastor Edward Galang, line speaker po natin dati, galing Hong Kong, ating missionary po doon. Kinanta po niya yan sa aming Bible College virtual Christmas program. I was caught by that song. Kaya sabi ko, titingnan ko yung lyrics niya. At oo nga po, papakita ko po sa inyo yung lyrics ha. Yan po sa screen. Ano po sabi? "Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Diba po? Ang ganda ho nung lyrics na ito. Tungkol ba talaga ito kay Mary? Sige po, tingnan ho natin yung conversations nung binasa po natin sa scripture kanina. Pansinin ho natin yung mensahe ng anghel na ginamit ng Diyos na sinend niya para kay Mary at ano ho yung mga pakiramdam at reaction po ni Maria. So, unahin na po natin dun sa sinabi ng angel na you are highly favored in verse 28. Lubos na kinalulugdan. Okay, you are highly favored. The Lord is with you. Binati siya minsan ng anghel na si Gabriel, nagpakita kay Maria, at ito yung mga sinabi. Binati siya at sinabing siya kinalulugdan and the Lord is with her. Kung ikaw naman po talaga nasa lugar ni Maria, ano kayang mararamdaman mo? Kaya ang reaction ho ni Maria, siyempre she got troubled at his words and thought about yung mga sinabi. She wondered what kind of greeting. So, nag-isip siya, medyo nabagabag po siya, medyo nalito po siya. Ano ibig sabihin po nun? Okay? Nagtaka po talaga siya. Pero siyempre, ang anghel po, may sagot po yan sa kabagbagan at pagkabalisa po ni Maria dun sa sinabi. Kaya sabi po sa verse 30, do not be afraid. Huwag kang matakot. You have found favor with God. Ikaw ay sapagkat ngayon kinalulugdan ka ng Diyos. Okay? At pagkatapos po na sinabi ng anghel yun, binanggit na po ng anghel yung parang prenatal plan. Okay? Prenatal declaration dun sa lalabas na baby na si baby Jesus. Ano pong sinabi niya starting from verse 31? Siya daw po ay maglili. At siya daw po ay manganganak ng lalaki. At ang pangalan na ng batang yon ay Jesus, ay papangalan sa kanya. At hindi lang basta yung ganung mga kasarian at anong mangyayari sa kanya, kundi siya daw po ay magiging dakila. He will be great. Hindi lang po yun. He will be called the Son of the Most High. Anak ng kataas-taasang Diyos. Verse 32, at sinabi doon, God will give him the throne of David and his kingdom will never end. So, ganun na ho yung prenatal, okay, na destiny ng batang ito. Hindi pa po pinapanganak, pero sinabi na ho ng anghel sa kanya na siya ay maghahari magpakailanman. Iti siyempre, mula sa pagkataka, from wondering, at nagtataka po siya, at ngayon naman po, she was questioning. Actually, she was starting to ask a question na talagang pwedeng itanong na isang practical na tao. Anong tanong niya? Paano po mangyayari yun? Ako po'y isang birhen. Alam ng lahat ng society na during the time na si Mary po ay engaged to be married na po kay Joseph. Please remember that Mary was very young. Ang mga Hudyo po kasi kapag nag-aasawa po yung mga babae, usually po bata pa po sila. And at sa pantaha po nila, parang nasa 17 years old lang po si Mary during that time. So, young as she was, alam niya, it will really become a surprise na paano siya mabubuntes. Samantalang virgin pa po siya at hindi pa po sila nagsisiping dahil engaged pa nga lang po sila nung boyfriend niya noong time na yun na si Joseph. So, nagtanong po siya. Okay. Siyempre po, may sagot ulit ang anghel sa kanya. The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come. Of course, they know the Holy Spirit, but not the same way we know of the Holy Spirit now. Okay? So, the Holy Spirit will come upon you at sasailalim ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu and the power of the Most High God. Yung kapangyarihan daw po ng kataas-taasang Diyos.
Okay? Ang maglilimlim, mag-overshadow po para pong, yung alam niyo po yung manok na sa itlog niya nanlililimliman. Ganun po ang parang picture po yung overshadowing ng banal na spirito dun sa tiyan po ni Mary. Okay? And he will be called, look at this, he will be called the Son of God. Siya po'y tatawaging anak ng Diyos. Pansinin niyo po dun sa mga sinabi pa lang na anghel na yon, kitang-kita ho natin na kompleto po ang tatlong persona ng Diyos yan. Ang Diyos na nag-uutos at nagbibigay ng mensahe at si Jesus na anak na ipapanganak at ilalagay po sa sinapupunan ni Mary at ang banal na spirito na maglilimlim dito. So ibig sabihin, walang kinalaman po ang ibang tao tungkol sa ginawa ng Diyos at plano ng Diyos na ito, kundi gawin po si Mary na parang casing lamang po, womb, na kung saan po ilalagay ang Panginoon Jesus. Okay? So, tandaan po natin yan. So, kompleto po yung triune God sa announcement na ito. Pero dahil alam ng Diyos kung paano nagdududa ang mga tao sa ganyan, so sinabi ng angel, ang Diyos na meron ay kayang-kayang gumawa. Ang Diyos na meron tayo, meron sila during that time, ay kayang-kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. At binanggit pa nga po niya ang kamag-anak niyang si Elizabeth na matanda na pero nabuntis pa rin po. At 6 months on the way. Sinabi niya, 6 months on the way na siya. At syempre, hindi naman niya sinabi kung sinong magiging anak po. Pero sa ating panahon, alam na ho natin na ang magiging anak po ni Elizabeth ay yung forerunner, yung advance party ho ng Panginoon Jesus na si John the Baptist. Okay? So, ganun po ang kwento at ang pahayag, ang announcement po ng anghel kay Mary. Ang ganda ho ng reaction ni Mary pagkatapos nito. Siya ho ay nag-wonder nung una, siya po ay nag-question nung pangalawa, but this time, nag-submit po siya. Nagpasakop po siya. Nanahalig po siya. Nagpasakop. Sabi niya sa verse 38, I am a servant of God. Ako ay alipin ng Panginoon. And look at the term Panginoon. Pag-aaralan mo natin yan mamaya. At ano pa sabi niya, may it happen to me what you have said. Naway mangyari sa akin ang sinabi po ninyo. So pansinin po natin from a wondering, questioning, ay ngayon po believing na po siya and trusting what the angel said to her. Okay, from God. Okay. So ang ginawa ni Mary po after po niya nakausap po yung anghel, pumunta po siya agad kay Elizabeth. Oh, bakit kaya siya pumunta? Just to check po. Pwede po niyang parang chine-check niya po na po. At totoo nga po, dun sa maliit na kwento po kanina na binasa natin, nakita po sila dalawa at yung baby po na nasa sinapupunan din ni Elizabeth na si John the Baptist ay lumukso nung sila po nagkabatian ni Mary po. Para bang nag-aadya na, parang natuwa yung baby ni Elizabeth na si John the Baptist na makita, o sabi niya, baby pa lang yun po, pero parang excited, parang picture lang po na excitement na ito na sa harap niya, yung babaeng magdadala naman sa Savior ng mundo, ang Mesiyas. So, nakakatuwa po na nangyari po yun. Pagkatapos po yun ay, ano pong ginawa ni Mary po? Dito na po natin makikita yung afterglow. Ito po yung afterglow ni Mary. After niya maponder niya sa heart niya lahat ng bagay nito. Pansinin ho natin yung mga sagot niya po niya nito. Lahat ng mga reaction po niya. Kung anong ginawa po niya. This is the afterglow of worship ni Mary. Verse 46, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. And tapos sabi niya sa verse 47, all people will call me blessed or blessed. Lahat ng tao, tatawagin akong pinagpala. Bakit? Kasi for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. Okay? Ang dami kasing ginawa ng mighty one, nung makapangyarihan na Diyos na yan. Ang daming makapangyarihan Diyos. Ang dami niyang ginawa. Kaya ino-honor kong pangalan niya. Banal ang kanyang pangalan.
Ano pa po? His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. So sinasabi niya sa worship na ito na ang kahabagan ng Diyos ay mararanasan ng bawat saling lahi. Okay? Lalo na daw po dun sa mga may takot sa Kanya. In verses 51 to 53, titingnan niyo po yung Biblia ninyo, nabanggit po dyan kung paano ho ibabagsak ng Panginoon ang mga palalo at yung mga simple at nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Ito po yung justice, ang katarungan ho ng Panginoon. Alam naman ho natin ang background po ng Israel sa panahon ito ay napakagulo po at marami pong palalo dyan. Mga Romano po, yung mga Pariseo, marami po dyan. Okay? Kaya ang pinakikita po dito na ang pagdating ni Jesus, ng Mesiyas, ang Savior, magliligtas, ang tagapagligtas, ay magdadala po siya ng katarungan. Tapos, ang sabi pa niya dun sa kanta ba to o tula ba ito, He kept His promise with Abraham forever. Pansinin niyo po ito, si Mary, alam niya ang mga pangako kay Abraham. Alam niya yung Abrahamic covenant na tinatawag na sa una pa lamang ay nangako na ang Diyos na pagpapalain po si Abraham at ang kanyang salinlahi kasi dami ng mga bituin at buhangin. Pagpapalain sila at hindi lang po yun, magiging sila mismo ay pagpapala sa iba. At syempre po, pagkatapos po ng maraming taon, nakita ho natin yun na talagang tinupad ng Panginoon at sa part ni Mary, talaga po siya natutuwa kasi nakita niya na sa pamamagitan niya, yung pangako dati pa at yung mga hula sa Old Testament ay mangyayari sa pamamagitan niya na siya yung magiging womb. Okay? Sa kanya po ilalagay yung batang ito. Okay? So hindi lang po yan. In general, sinasabi niya sa verse 54 na ang Diyos na nag-a-announce sa akin ng mga bagay na ito, kitang-kita ko kung paano siya tumutulong sa Israel. Paano siya naging faithful sa land ni Jacob. Parang sunod-sunod pa kasi yan, mga patriarchs po, yung mga tatay-tatay po sa Old Testament. So, ang galing ho, no? Noong una lang, nagtataka siya. Yung pangalawa, nagtatanong siya. Pero ngayon po, nananalig na po siya. At excited na ho siya sa gagawin ng Diyos. Magagandang salita ito na tinuring na anghel na si Gabriel. Positive lahat. Pero syempre, sa nakakadinig, surprising talaga ito. Pero pansinin niyo po yung diferensya. Nung kanina nagsisimula pa lang sa announcement at nung dulo ng mga bagay nito, kita niyo po yung afterglow kay Mary. Unti-unti. Nagtataka, nagtatanong, pero nagpasakop, nanalig, at nagpuri. Napaka-importanting mga salitang ito. Nagtaka, nagtanong, nagpasakop, nanalig, at nagpuri sa Diyos. Kung ikaw si Mary, ano kaya magiging pakiramdam mo? Napakapalad naman talaga ni Mary po, di ba? Kaya nga favored. Pero ang term po na ginamit ay favored, hindi po rewarded. Kapag favored po, nabigyan ng natatanging pagkakataon. Kasi isa lang naman talaga ang kailangan na babae para gamitin po, para dun po ilagay ang Panginoon Jesus, dun po sa sinapupunan niya. Kaya hindi po ito reward. Kay favor lamang po ito na siya po yun. Siya po yun. Kasi kapag rewarded, meron ka dapat ginawa upang gantimpalaan ka. Pero hindi po ganon. Okay? Although hindi natin matatanggi na please din naman si Lord kay Mary. Natalugod din naman si Lord. Pero dahil ba na please si Lord, biglang gantimpala pa ni Mary yun? Hindi po. Kasi po kapag tinignan nyo rin ang Old Testament, marami rin tao naman ang kinalugdan ng Diyos. Hindi lang naman po si Mary. Na-please siya kay Mary, yes, nalugod siya. Pero mayroon pa rin pong iba. Siyempre po si Enoch, doon pa lamang po, he walked with God. Si Elijah po. Si Abraham po, si Noe, marami pa po na kinalugdan na po ng Diyos. Si Mary po ay isa lamang sa kanilang kinalugdan. Kaya po itong para gawin ho si Mary na
yung sinapupunan po ay magamit po ng Diyos para ho doon po ilagay ang Mesiyas. Ito po'y pabor lamang po sa kanya at hindi po ito gantimpala. Okay? Please siya kay Mary kasi tingnan naman po natin, pansinin niyo po yung response. Okay, yan. At ba, dinidiscuss po natin kanina, kundi pagpupuri. Ang gusto ko pong pansin natin yung kung paano niya yun ginawa. Una-una ang sabi niya, ang kaluluwan ko, okay, ang kaluluwa ko, or my soul magnifies the Lord. My soul. Pag sinabi pong soul, ito po yung psyche na tinatawag, as okay or something po sa ano po. Ito po yung, nandun na po yung pag-iisip, yung mga pakiramdam, nandyan na po lahat yan. Mga pagdidesisyon ng tao, nandyan po yan sa soul. At ang ginamit kong translation minsan sa Tagalog ay puso. Minsan po interchangeable yan. Kaya sabi niya, ang kaluluwa ko, ang puso ko ay nagpupuri sa aking Panginoon. At sa English po, my soul magnifies the Lord. Ano po ibig sabihin yan? Kitang-kita na niya na yung Panginoon niya, na alam niyang malaki na yun, pero minagnify pa niya. For her sake po yun, na minamagnify niya. Malaki po ang Panginoon at wala na pwede pa magpalaki sa kanya na parang, kasi maliit lang siya ngayon, lalaki siya. Hindi po. Ang ibig po sabihin niyan, yung pagtingin ni Mary sa Panginoon ay lalong lumaki because of what happened. No po? Kaya sabi niya, yung kaluluwa ko, bless the Lord, oh my soul. Parang ganun po siya, no? Ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa, let's look at the term, aking Panginoon. So si Mary mismo, ang tawag niya, dun sa baby na nandito sa napupunan niya, ay Panginoon. Ha? Opo, yun po talaga. Alam niya po yun. Okay? Ano pa po? Sabi niya, ang spirito ko ay natutuwa sa aking Diyos na tagapagligtas. Okay? At espiritu na po yung sinasabi. Pag sinabi ko espiritu po, ito po yung bahagi na ating being na nagko-connect po sa Diyos. So sinasabi niya, yung pinaka-spirit niya, yung pinaka-spiritu po niya, nagagalak po. Kanino? Sa Diyos na tagapagligtas. Pansinin niyo po yun, yung mismong spirito na niya, yun po yung ugnayan sa Diyos, yun na po yung nagagalak at sinasabi niya sa Diyos na tagapagligtas. So, hindi siya yung magliligtas sa baby, hindi siya magliligtas sa mga tao, kundi yung nasa sinapupunan niya ang magliligtas. Kaya galak na galak siya kasi lalabas na po yung baby na magliligtas ng buong mundo sa kanyang kasalanan. Ano pa po? Siya ay tatawaging pinagpala. Siya ay blessed. Totoo naman pong blessed siya. Kasi nga po marami namang tao doon na babae, pero blessed siya. Okay? Pinagpala po siya. Pinagpala siya ni Elizabeth, pinagpala siya ng Panginoon Diyos mismo, sinabi sa kanya na kinalulugan siya. At siyempre po, sino ba naman po ang hindi matutuwa na ikaw ay gagamiting channel at ikaw ay magiging blessing sa ibang tao. At hindi lang ka-blessing, ikaw mismo ay na-bless din. Okay? Ano pa po? Bakit daw siya blessed? Kasi madaming ginawang dakila ang makapangyarihan. Look again at this term na ginamit ni Mary. Makapangyarihan, the most high, the mighty one. So imagine po yung mga recognition ni Mary sa baby, ha? Hindi lang ho Panginoon, hindi lang tagapagligtas. Yun pong ang makapangyarihan, the mighty one. Sabi niya, ang dami kasing ginawang dakila ng mighty one na yan. Wala pa man din, di ba? Ganun na sinasabi ni Maria, hindi pa nga lumalabas yung Mesiyas. Wala pa nga. Pero ganito na ang deklarasyon niya, that He's the mighty one. Ano pa? Kasi nararanasan daw ng saling lahi ang kanyang kahabagan, lalo na daw po yung may mga takot sa Diyos. Gusto ko pakita sa atin yun na ngayon pa lang, hindi pa lumalabas. Looking forward na si Mary na yung kahabagan na yun ay mararanasan ng maraming tao kasi papatawarin sila ng Mesiyas. At hindi lang sila, yung mga salinlahi pa nila,
na magkakaroon ng takot sa Diyos, na hindi ho magre-rebelde sa Diyos, ay tiyak ho makakaranas ng kahabagan. Ganon po yung afterglow ng pagpupuri ni Maria hanggang pa sa future, hindi lang ho dun sa panahon nila. Ano pa po? Sinabi niya nga niya doon yung katurungan ho para na makakamit ng mga tao. Di ba? For the longest time, Israel has been battered ng colony po ng Rome. At napakasungit po ng mga Romano. Napakalupit po nila. At ang tataas po ng mga buwis dyan. Parang malaya naman sila nakakalakad, pero hindi ho nila talaga ma-celebrate ng husto, fully, ang mga festivals po nila. Dahil po sa mga restrictions po, at hirap po ang mga tao during those times. Kaya sinasabi niya dito, isa sa mga kahabagan niya ay tayong mga inaapi. Diba? Remember our lessons tungkol po sa aftermath ng mga victims po ng mga injustice ng mga ibang tao. Yung mga orphans, yung mga widows, yung mga mahihirap. Ang sinasabi pa ho niya dun sa statement niya dyan, na yes, pagdating ng Mesayas na ito, paglabas niya, mararanasan na natin yung katarungan para sa mga inaapi. At yung mga palalo, katulad po ng mga Romano, katulad po ng ibang mga Pariseo, ay ipapagsak ho. Yun po yung katarungan na mararanasan ng mga tao. Pag lumabas na ho ang Panginoon Jesus, yung pagdating po niya na po dun sa kwentong yon. At ang maganda pa po dito, talagang nakita ni Mary na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yung mga prophecy, yung mga promises, yung covenant, kaya sinasabi po, covenant-keeping God. Tinutupad po dahil ito na nga, yung Mesiyas na pinangako nun, yes, matutupad na. Nung si Mary po ay malilimliman na po ng banal na spirito. At na-recognize niya na as a whole, tinutulungan ho ng Diyos ang buong Israel. Kaya, ang ganda po ng afterglow. I can just imagine the face of Mary na talagang ang saya-saya ho siguro ng countenance niya, yung puso niya ho siguro talagang punong-puno ho ng kagalakan. Yung siguro po yung katawan niya hindi na ho magkamayaw sa pagsamba sa Panginoon Diyos. Na-imagine ko siya talaga, si Mary po. Kung inaawit man niya ito, sinasabi niya ito, mula sa pagkabalisa at pagtatanong, napunta po sa isang afterglow na nangpupuri ng buong inam. Pansinin ho natin na hindi ho siya nagpasalamat sa kahit sinong Panginoon, kundi sa Panginoong Yesus. Hindi niya tinaas kung sinong master. Wala po siyang ibang master na tinataas, kundi ang tagapagligtas at makapangyarihang Diyos. Hindi niya rin pinagmapuri at tinaas ang kanyang sarili. Na hindi niya sinabi, in-announce niya na, oy, ako mother ng Diyos, ako nanay ng Diyos. Hindi po. Nanay lamang po siya ni Jesus, kaya hindi po siya nanay ng Diyos. Okay? At hindi niya yun pinagmalaki. Okay? Ang bagkos, ang pinapakita lang niya sa atin na nagagalak siya dun sa pabor na naibigay sa kanya. Kaya tama ang mensahe ng kanta. Tama ang mensahe. Pag binalikan po natin yung lyrics ng kantang yan, sige nga po, post po natin. So, Mary, did you know? Okay. Papalitan ko na po yan. Yes, I know. I am Mary. I know that this baby boy would one day walk on water. I know that this baby boy would save our sons and daughters. I know that this baby boy has come to make us new. This child that I will deliver will soon deliver us all. Amen po? Yes, I am Mary, and I know that this baby boy would give light, will give sight to the blind man. Yes, I know that this baby boy will calm the storm with his hand.
Yes, I know that this baby boy has walked and will walk where angels tread. And when I kiss the face of this little baby, it's as if I kiss the face of God. Yeah, Mary knew. Alam ho ni Mary, yan po yung pananalig niya. Yun po, dun po sandal ho sa pangakong yun at yung announcement ng angels sa kanya. Kaya alam niya. Okay, ano lang po yung parang in a form of rhetoric question, pero alam ho, dun sa essence ng kantang yun, alam niya that that baby will carry me and you through all our sorrows. And that baby will really be great. He will be way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amen. Yes, alam ni Mary, but how about you? How about me? Alam niyo po, you and I can be like Mary. We can be like Mary too. Si Mary po'y katulad din natin na ordinaryong tao lamang po. You can also have the afterglow of Mary. Kung tutuusin po, kung matagal ka ng Christian, nakilala mo na si Jesus sa iyong buhay, tinanggap mo na siya, na sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, dapat po may afterglow ka. Nararanasan po niyo yun. At yung mga katagang tinura na anghel kay Mary ay pwede rin natin i-apply sa ating sarili. Ano po ibig sabihin niyan? Yung isang kataga niyang, you are highly favored. Ay, naku po talaga, favored na favored ho tayo ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Ang dami hong pabor ng Panginoon na kapag binilang niyo sa daliri, kulang po yan. At ang dami po nag-post niyan sa atin sa FB, ang dami po nag-share na kanilang pasasalamat, pero marami pa rin pong kulang na hindi po yata natututunan pang magpasalamat talaga sa Diyos sa mga pabor. Hindi ho gantimpala ako, hindi pabor. Kagandahang loob ng Panginoon, yung grace po niya. Kaya ang tanong ko po, how much grace do you need to have an afterglow of worship? Hanggang kailan ka pa ba gusto mo na maranasan yung kagandahang loob, tsaka mo lang iintayin na magkaroon ka na afterglow? Nung nakilala mo lamang ang Panginoon Jesus, dapat po may afterglow na ho tayo ng pagsama ng banal na Espiritu sa atin. Gaano pa kalalim na kahabagan ng kailangan mo upang mangyari din sa iyo nangyari kay Maria na pagsamba sa kanyang Master, sa kanyang Panginoon. Ano pa yung tinura na angel na pwede natin i-apply sa ating sarili? Na pwede rin tayong parang Mary, katulad po natin ngayon. Sabi po, do not be afraid. Huwag kang matakot. Ilang beses ito sinabi sa buong Biblia. At hindi lang po kay Mary ito sinabi. Ito po ay laging sinasabi sa atin sa iba-ibang sitwasyon. Sinasabi po sa mga kausap niya, mga alagad, at sinasabi rin sa atin sa future para kung sino man ang tatanggap sa Panginoon, ang magiging followers niya. Huwag tayong matakot, huwag tayong matakot. Para sa atin to, ang mensaheng ito. Ano pa? Sinabi doon na the Lord is with you. Yes, the Lord is not only with Mary, the Lord is with us. He is Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Yun po yung meaning na Emmanuel, God with us. Imagine po niyo yung Diyos, bumaba, naging tao, para makasama tayo. Maranasan niya yung nararanasan ng tao. The Lord is with us. At na-confirm po yun, after po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po'y nilibing at nabuhay na maguli. At nang siya po'y aakyat na po palabalik na sa kanyang Ama sa langit, binili niya po sa atin lahat yan. Binilin po niya doon sa mga naiwan. At yun po yung pinasa nila po sa atin na sinasabing, I will be with you until the end of the age, hanggang sa dulo po ng mundong ito. Kailan niya tayo sasamahan? Sa ating pong pagdidisciple. Siyempre, hindi natutuwa, hindi nalulugod ang Panginoon sa ating pagsaway, sa ating rebellion. Pero sa ating pagsunod, sa ating pong pag-aalaga ng mga kaluluwa, habang hindi pa siya bumabalik. Sabi ng Panginoon, I am with you to the end of the age. Ano pa? So, the Holy Spirit will come upon you. Yun ang sinabi niya sa Holy Spirit, kay Mary. Kay Mary lang po niya ba yung sinabi? Hindi po. Di ba?
Ipinangako din po sa atin ng banal na Espiritu kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. The Holy Spirit will rest in us. The Holy Spirit will live with us right here. At siya na po'y magiging tatak natin pagdating po sa araw ng judgment. Kapag meron tayong banal na Espiritu, ay yun po yung garantiya na tayo makakapiling na ng Panginoon. Yes. Kaya salamat sa banal na Espiritu. Hindi lang ho yun, kundi nagko-convict, nagtuturo, nagagabay. Grabe, ang galing po, no? Hindi lang ho yung overshadowing po na ginawa kay Mary, kundi marami pa pong bagay na ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Kaya, we are blessed. Katulad nung sinabi ng anghel kay Mary, you are blessed. We are also blessed, diba? You are so blessed, katulad ni Maria. Ikaw ay pinagpala. Sabihin mo yan sa katabi mo. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinagpala. Yan. Baka nga higit pa ang nararanasan mo ngayon kaysa kay Maria. Opo. Baka nga nung bago kang magsisimba, bago mong nakikilala ang Panginoon, nagwa-wonder ka din katulad ni Mary. Pero habang lumalaon yung mga araw, marami kang tanong na nasasagot na ng salita ng Diyos. Sa tulong ng mga kapatiran nung nagsisimula ka. At hindi na hulang basta ikaw ay nagtatanong. Ikaw na po'y natututo na rin sumagot sa mga ibang nagtatanong. At ngayon po'y nararanasan mo na yung afterglow na ikaw na mismo ang nagtuturo sa iba. At ikaw mismo ay nagpupuri na sa Diyos. Ganyan po kaya you are blessed. You are blessed. Kaya palitan niyo yung kantang niya na Mary, did you know? Palitan ko po. Halimbawa po, sasabihin ko po sa inyo, Mary, alam mo ba? Mary, pangalan mo. Boy, alam mo ba? Junior, alam mo ba? Susan, alam mo ba? Karen, alam mo ba? Joey, alam mo ba? Rudy, alam mo ba? Yes! Kapag ikaw, palitan mo yung kantang niya na alam mo ba? Yes! Ikaw yan, yes, alam ko. Ako si Kay, alam ko. Alam ko na ako'y pinagpala, ang banal na Espiritu ay nasa akin, at ako'y may afterglow ng pagsamba sa Panginoon. Anong pagsamba ibibigay mo sa iyong Lord and Master? Ang tanong, sino ba talaga ang iyong Lord and Master and Savior? Matapos mo isinuko ang iyong buhay sa Kanya, naway hindi mo siya mabigyan ng kahihiyan at ilaglag mo siya sa iyong mga gawi, sa iyong mga pangungusap at sa iyong FB post at mga desisyon sa buhay. Tandaan natin, hindi dapat itaas si Maria at hindi rin dapat itaas kung sino pang mga Panginoon at mga Lord at mga Master sa ating paligid, kundi may isang Diyos lang na buhay na siya dapat ang maitaas. Huwag nating ipagpalit ang tagapagligtas na si Jesus na hindi nakikita sa mga tao o mga bagay na umaagaw ng ating relasyon sa Diyos. Naway, naintindihan ho natin ang mensahe ngayong araw na ito tungkol po sa afterglow po ni Mary, na pwede rin po maging afterglow natin kasi nararanasan na rin natin yan ngayon. Siya ang ating sambahin ng buong kaluluwa at ating espiritu sa araw na ito. Purihin po ang Diyos. Thank you, Lord. Amen. Let's continue to worship the Lord and really declare who He is in our lives. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, moving in this place. I worship You. I worship
you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh yes, Lord, our waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe. Hallelujah. Amen. 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 God bless us all. Nagpapasalamat ako muli on behalf of Marikina Foursquare Gospel Church or JCLAM sa lahat po ng volunteers, sa lahat po ng tumulong, nag-abot ng in kind, in cash po, all over the world po, sa ating neighborhood po. Salamat po sa Panginoon, sa mga friends of the church, friends of the members of the church. Hindi po tayo ang nagdala ng mga relief na yon, hindi yun galing sa atin yon. Ang Diyos so nangusap sa mga taong ito, sila pong mga nandyan upang i-bless po ang ating church so that we can give more. At yan po yung plano po natin sa mga darating na araw, that we can give more sa mga friends of the church po. At nawa po ay marami pa po tayong matulungan po. At salamat po sa Panginoon. And God bless all those who helped in any way sa ating pong relief distribution. Salamat sa Panginoon Diyos. At sa paalala ko lamang po ay simula ho bukas, mayroon po tayong sambang gabi na join po ang lahat ng buong Metro Manila North District po. Marami po yan. Iba-iba hong simbahan sa Zambales, sa Valenzuela, sa Quezon City po, sa Montalban area, sa San Mateo area, at marami pa po, at Marikina area syempre po. So, bukas na po yun, alas 7, send lang po nung link, bibigay po namin yung link sa inyo, baka po within this day, o baka sa mga araw pang, mga oras pang dadating, ibibigay namin po siya, at ipasa nyo lamang po ito sa kahit sinong tao at kaibigan po ninyo na alam po ninyo na nangangailangan sa Panginoon Yesus ng encouragement. Mga loveless, mga hurting, mga hindi po masyadong nasisiyahan ngayon, they are in pain, upang maranasan pa rin nila yung best Christmas ever sa kabila ng walang party, sa kabila ng walang gift-giving, mas merong special na gagawin sa kanilang Panginoon. So, December 21 to 24, 7 to 8 p.m. po, the 4 Advent messages, care of the Metro Manila North District. Ibubuksan nyo lamang po yun, mag-comment po kayo doon, at doon sa isang oras lang po yun, kaya wag po kayo malalate ha, isang oras lang po yun. There is a moment po after na magla-live po tayo, and you can comment ano pong papagawa sa inyo ng mga atin pong mga host.
mag-participate lamang po tayo. I-ready nyo na po yung signal nyo at mga load po ninyo. Okay? Salamat po sa mga nalalangin para sa amin at salamat po sa mga provisions. Salamat po sa mga nagregalo na sa aming mga staff, sa pastor. Thank you po. Thank you po. And we just appreciate the Lord for what He's doing through your life and in your life to bless us po. God bless you po, and ngayon pa lamang po, a blessed Christmas na po. And on December 25 mismo po, December 25 mismo, araw ng Pasko, magsisimba po tayo at kailangan nyo pong magpalista. At dahil limited lamang po ito sa 30 to 40 po kada service. So, isa pong alas 8, isa pong alas 10, isa pong alas 2 or alas 3, hindi pa ako masyadong sure, at isa pong alas 4. So, tingnan nyo naman po yung Marikina Foursquare page para alam niyo po kung saan po kayo. And nawa po si iba naman sa hapon kasi baka masikip na po dun sa umaga. Gusto ko natin, mabigyan kayo ng pagkakataon na masamba natin ang Panginoon ng sabay-sabay. Isang oras lang din po yun na pagsamba po natin sa Pasko. Dahil hindi naman po kayo mamamasko sa labas siguro, bawal po masyadong maglalakad. At least man lamang po makasimba po tayo. Okay? Basta po may mask, may face shield po tayo, at wala po kayong lagnat, welcome po kayo. At yung edad po ninyo ay pasok doon sa sinabi lang po ng IATF. Looking forward po ako sa December 25 na magkakasama po tayo. Kung wala pa po kayo sa listahan, sabihin po ninyo sa inyong mga care circle, sa inyong mga leader, kung sino pong kakilala ninyo para maipalista po kayo dun sa oras na gusto po ninyo. Okay po, advance Merry Christmas to all, and see you po virtually tomorrow, starting tomorrow, 7 o'clock p.m. God bless you all!